Welcome back at happy birthday muna kay Pong Gilyaran, ang ating CC technician. Happy birthday, salamat sa pandesal. Pakain ka. Yes, may pandesal tayo. At bukod sa mga pa-birthday, sunod-sunod na nga ang pagpida natin ng mga handang pamasko at ngayong umaga isang Pinoy panghimagas naman ang ating titikman. Ay, ang sarap nito. Gawa ko sa kamoteng kahoy at madaling makabusog. Ano ito? At ang tamis, tamang-tama lang, swak na swak. Nakikita niyo ba? At kung ano po yan, ito po, alamin natin mula kay Monica. Good morning, Monique. Monica, nasa na? Ano yan? Nasa na? Kaya ka Give it to Hi her. guys, good morning. O, tingnan nyo naman, di ba? Hile-hilerang cassava cake ang talagang kasama ko ngayon. Actually, feeling ko masarap din itong kainan habang nagsa-celebrate bilang Pacman Day talaga tayo ngayon. Masarap yung kainan habang sila-celebrate ang victory ni Pacman. Pero syempre, masarap din po yan kainin at ibigay na regalo ngayong Pasko. Kaya naman this morning, pumunta tayo dito sa Don Benito's Cassava Cake Factory para nga alamin kung paano ba gawin ang cassava cake na pwedeng iregalo this Christmas. Alright, so paano nga ba yan gawin? Yan ang aalamin ko ngayong umaga. So, first step, of course, kailangan nating humanap ng magandang quality na cassava tulad nitong hawak ko ngayon. So, alam nyo ba, little trivia lang mga kapuso, na ang cassava pala ay pangatlo sa pinakamayamang pinagkukunan ng carbohydrates. Actually, feeling ko si Pacman, maraming nakain cassava nun kaya sobrang lakas niya siguro. Okay, so kapag okay na yung ating cassava, of course, kailangan i-grate muna yan para siguraduhin na fine siya kapag hinalo na natin siya sa kanyang mixture. So, ito si Kuya ngayon. Kuya, mag-grate ka ba? I think mag-grate ka. So anyways, yung grenade ni Kuya kanina, ito yung magiging finished product niya. At kapag ready na siya, grated na siyang mabuti, ilalagay na siya dito sa mixture kasama ng iba pang mga ingredients tulad ng margarine at sugar. So tulad ng ginagawa ni Kuya ngayon, ayan, minimix siyang mabuti para siguradong okay na okay ang pagkahalo. At pagkatapos ng mixture, kapag yan ay siguradong okay na, ilalagay nila yan sa isang lalagyan tulad nito, tapos iwi-weigh nila. Sa isang ganito kalaking lalagyan, dapat daw 1.5 kilograms yung kanyang sukat. So ito, I think kanina sinukat na nila dahil 1.5 na yan. At pagkatapos, ilalagay na nila of course sa isang pan na kailangan kinover ng aluminum foil. So ayan, ilalagay ko siya dito. There you go. So kung napapansin nyo, talagang yung kanyang mixture ay mabuting hinalo dahil wala masyadong buo-buo tsaka mabango siya. Ayan. Tapos siguraduhin din na kapag nasa loob na siya ng pan, kailangan even din yung kanyang pagka-distribute dito para pantay din yung ating cassava kapag siya ay binake na natin. At kapag ready na siya, tulad nito, pwede na siyang ilagay sa ating oven at ibibake siya for 45 minutes at kailangan ng init doon ng ating oven ay 220 degrees ang init. Alright.